Amen. Kamusta po kayo? I am super blessed. Kamusta po kayo? Amen. Yun. Today we are celebrating mothers. Ano po? Kung ang katabi mo ay nanay ngayon, sabihin mo sa kanya, Happy Mother's Day. Mga mothers, nanay, inay, mama, lola, mamita, ano pong tawag po sa inyo? Mamu daw yung iba. Mumu ba? O mamu. Mothers. Ano po? Mothers. But before we start, I have a question. Ito po ang question ko. What are the things your mother usually tells you? What are the things your mother usually tells you? If you're gonna go back again or sa mga nanay ngayon, sa nanay nyo noon, paano ba ikaw sinasabihin ng iyong nanay? Or ano ba yung mga bagay na naaalala mo every day na sinasabi po ng inyong nanay? And I think makaka-relate po ang iba po sa inyo. These are the answers na nakita ko. Isa po sa answer na nakita ko, ano yung mga bagay? What are the things your mother usually tells you? Number 1 po is, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yan yung sinasabi pag minsan ng mga mother, papunta ka pa lang, or mga tatay, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Anong meaning yan? Ang meaning po niyan, I'm much more experienced than you. Which is correct. Tama ba? Paminsan yan po ang sinasabi din natin sa ating mga anak, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Amen? Nung sinearch ko po, ano yung usually na sinasabi ng mga nanay? Number 2, ito po yung lumabas. Kapag ako nawala, kawawa kayo. In English, if I were gone, you'd all have a hard time. Wow, English. Ito po yung a reminder of how much she does for the family. Tunay nga po, kapag wala ang nanay, ang hirap po. Tama ba mga anak? Tama ba mga asawang lalaki? Pag nawala ang nanay, ang hirap po. Nung kami pong dalawang mag-asawa, ay humiwalay po kami sa aming mga magulang, sa akin pong nanay at tatay. Nanibago po ako dahil ako na po nagluluto ngayon. Pag minsan po ang asawa ko. And tunay nga po, kapag nawala ang nanay, maninibago. Tama ba? Number 3 po na lumabas. Anong usual na sinasabi ng nanay? Mata kasi ang gamitin sa paghahanap, wag bibig. Mata ang gagamitin, wag ang bibig. Nasaan gahon ng inay? Ma, nasaan po ba ito? Hindi ko po makita ito. Mata kasi ang gagamitin, hindi bibig. Nakaka-relate po ba ang lahat? Nilagay ko na po yung English para makaka-relate lahat. Okay. Next po, sinasabi ng mga nanay at tatay, pero more ay nanay, huwag magsayang ng pagkain, maraming nagugutom. Tama? Parang wala na atang nakaka-relate. I think itong next, may makaka-relate. Pakita natin. Ito po yung next. Kaka-computer mo yan. Kaya nalabo ang mata, kaka-cellphone mo yan, kaka-computer mo yan. Ayan. Next. Ito pong sinasabi ng mga nanay at tatay, anak, patayin mo muna ang ilaw, ang gripo, para makatipid sa bayarin. Nagigets po ba ng iba? I think meron ditong nakakagets, si Zeki ata nakakagets dito eh. Anak, patayin mo yung ilaw. Ito last na po. Last na, maaring lagi pong sinasabi ng inyong mga nanay. Pakita po natin. Anong akala mo sa akin? Nagtatay ng pera? Hingi ka ng hingi? Anong akala mo sa akin? Tama ba? Ngayon po, pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay po ng mga nanay? Praise God. We appreciate you po mga mothers. And we love you so much. That's why today, ang ating topic, it's all about mothers. Ano po? Mothers. Alam niyo po, officially, ang Mother's Day, ito po yung nangyari,
119 years ago. Sinearch ko po kung paano nagsimula ang Mother's Day. A woman named Anna Jarvis. Ito po ang kanyang name, Anna Jarvis. She is the founder of Mother's Day. And the first Mother's Day na celebration ay ginanap noong May 12, 1907. But, I want to tell you something. Si Anna Jarvis po ay hindi isang nanay. Pero siya po ang naging founder ng Mother's Day. Paano ito nangyari? Hindi siya nanay, pero siya ang nag-found ng Mother's Day. Ito po ang pangyayari. Because she greatly impacted her and many, her mother. Ang pangalan po ng kanyang mother is, nakalimutan ko na, pero nakalimutan ko ilagay dito. But Jarvis, Mrs. Jarvis. At si Mrs. Jarvis po, ang nag-organize ng women's group that promote friendship, care, and health in their community. After na si Anna Jarvis, nakita niya sa kanyang nanay, na ang kanyang nanay ay nag-promote ng isang organization or ng isang group. Ang pinopromote po nito is friendship, care, and health in their community, especially for the women's group. So yun po yung nanay ni Anna Jarvis. Nung namatay po ito, tsaka naman talaga si Anna Jarvis, pinound niya ang Mother's Day. Kailangan talaga merong Mother's Day. Kasi most of the time, ang lalaki po ang lagi bang nung unang panahon talagang lalaki lagi ang parang pinaka bida. Pero ngayong araw nito, ang bida ay ang mga nanay. Amen ba? Amen ba? Kasi po noong unang panahon, talagang ang mga tao, kapag ka babae, they are gonna look at you na, ay, babae, nanay, hanggang bahay ka lang. Pero ang mga nanay po, hindi kayo hanggang bahay lang. Malaki po ang inyong health, especially sa inyong mga kids. And we really appreciate you mga nanay. Hindi po kayo basta-bastang nanay lang. That's why today, we appreciate you, mga kapatid. Napakalaki ng influence ng ina sa anak. Katulad po ng nanay ni Anna Jarvis, na-influensyahan po si Anna Jarvis ng kanyang nanay. That's why my title for today is God's Beautiful Gift called Mother. Mothers, you are gifts. Gift from God. Kayo po ay regalo. Sabi po ni Napoleon Bonaparte, Emperor of the French, the faith of a child is always the work of his mother. The faith of a child is always the work of his mother. Somebody once said, ito po may nagsabi ng isang unanimous. Sabi niya, when God desires to do a great work, He raises up a man. But when He desires to something truly extraordinary, He raises up a woman. And mga nanay, kayo po yun. Kayo po ang gagamitin ng Panginoon for extraordinary things. Nandiyan pa po ba mga nanay? When we go back to the Bible, Israel's deliverance from Egyptian or Egypt began with a woman. Bago po nagkaroon ng deliverance sa Israel, nagsimula po ito sa isang woman, sa isang nanay. Ang name po nito ay si Jochebed, the mother of Moses. Si Jochebed po ang nanay ni Moses who had faith. Siya po ay punong-puno ng faith to put that little basket with her son down in the river. Kaya po nagkaroon yung bang nagkaroon ng deliverance do sa Red Sea, tama ba? Nandiyan pa ba kayo? Bakit may ginamit na isang Moses nagsimula sa isang nanay which name Jochebed? The story of King David. Kilala niyo po ba ang nanay ni David? Ang nanay po ni David is si Nitsebet. Si Jochebed, Nitsebet, ang daming Elizabeth. Meron po ba ng Elizabeth? Sabit. Iba yun. Ano po? Paminsan, mas kilala natin ang taong ito, pero hindi natin lubos na kilala. Saan ba nagmula itong si King David? Meron palang nanay si King David.
may nagpalaki po sa kanya. Ang pangalan ay Sinitsevet. Praise God po sa mga nanay. And alam na natin, we already know God used a young Jewish woman named Mary. Who among you already knew Mary? Amen? Woman named Mary to carry and give birth to the Savior of the world. That is Jesus Christ. Ginamit ng Diyos ang babaeng ito, ang mga nanay na ito. Ginamit ni Lord. And I do believe ang mga nanay dito gagamitin din ng Panginoon mightily for extraordinary things. Amen ba? I do believe in that. Mga nanay, hindi kayo basta-basta. Napakalaki po ng responsibility, pagiging isang nanay. Bakit ko nasabi? Dahil po nakita ko po sa aking asawa, nakita ko po sa aking nanay, kung paano po sila naging patient, at paano po sila nagpalaki ng isang anak. Amen ba? Abraham Lincoln, the 16th US President, ito pong sabi ni Abraham Lincoln, all that I am or hope to be, I owe to my mother. Lahat ng meron ako ngayon, kung nasan ako ngayon, I owe it to my mother or to my father, to my parents. Lahat ng meron po tayo ngayon, kaya po kayo nandito ngayon because somebody ang nagtiyaga for how many months sa tiyan? 9 months. That's why we appreciate mothers. Merong isang nanay na inalagaan ka for 9 months. Wag po nating kalimutan, somebody loves you. Walang iba kundi ang nanay mo. Don't ever tell negative things to your mother. Amen ba? Number 1, first point, mothers, you are not an accident. Mga nanay, hindi po kayo aksidente. Mother, nanay, inay, mama, how do you call your mom? Mom, you are not an accident. Pakita po natin. Wala. Yun po ang number 1. Jeremiah 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Yan po sabi sa Jeremiah. Before your children ever called your name, God already knew your heart as a mother. Wanna tell you something, mga nanay? You are not just a mother. You are chosen by God. Pinili po kayo. Sa dinami-dami ng tao, kayo po ay pinili na maging isang nanay. That's why your motherhood is not a mistake. And sometimes, nagigilty ka. Sometimes, sinasabi mo sa sarili mo, wala na akong time para maglingkod sa Lord sa church. Well, yung time mo with your children, that's your time para maglingkod sa Panginoon. Because you're raising somebody. You are raising somebody. Mga nanay, kayo po ay nagre-raise ng isang matinding anak. Wag po nating kakalimutan, hindi po basta-basta ang pagpapalaki ng isang anak. Your motherhood is not a mistake. Mothers, embrace the gifts that God has given to you. You don't need to compare yourself to others. Maybe sometimes ang mga nanay dito, di ko alam, baka kino-compare nyo ang inyong sarili sa iba. Buti pa si buti pa si ganyan. I wanna tell you something, don't compare yourself to other. You are wonderfully made by God. You are unique, kapatid. You are unique, mga nanay. And your presence in your family is not an accident. Your presence in your family is not an accident. Naalala ko po kapag ka ang nanay, kasi po, dumating po ang time, way back, sa aming pong family, ang nanay ko po, siya po ay nagpunta dito sa Canada. Siya ang unang pumunta po dito for 6 years. Wala po akong nanay na katabi sa higaan. And for that 6 years, nanibago po ako dahil iba po ang pagpapalaki ng tatay sa nanay. Tama ba? Ang tatay po, ibang-iba sa nanay.
Kaya po kapag ka magkasama ang nanay at tatay, ang tatay, gets na gets na ito ng mga asawang babae. Ang tatay, okay lang kahit saan ilagay ang medyas. Ang mga sinuot na, okay lang nasuotin uli. Kapag ka may madumi, ang lalaki, wala, okay lang. Pero ang babae, kapag ka may nakita, ang medyas, kukunin niya yun at ilalagay niya sa tamang lagayan. Amen ba? Na-realize ko, bakit nga ba ganun? Why is it like that? Na ang babae ay, more sa mga babae ay malinisin. Ang mga lalaki ay talagang gustong-gusto ng madudumi. Kahit na ang pantalon ay 5 buwan na hindi nilalaban, ay okay lang. Tama ba? Ewan ko kung nakakagets kayo. Nakakagets ba kayo? Tama ba? Ilang buwan na eh. Ang sasabihin, wala pang 1 taon. Tsaka na. Okay pare. Alam niyo po kung bakit? Ang mga lalaki po kasi, we are created. Saan tayo kinreate ng Panginoon? Sa putik. Kaya kapag tayo nadudumihan, we feel at home. Kapag tayo nadudumihan, I feel at home. Tama ba? Umamin kayo. Kapag ang babae naman, nadumihan, ayaw na ayaw. Saan po ba kinuha ang babae? Sa tadyang. Kaya po, ang mga babae, hindi ko nasasabing amoy wala nang gayon. Ang mga babae talagang malinisin. Ang mga lalaki, they always want, I feel at home. Ano po? Let's go back to our topic. Heaven entrusted lives into your hands, mga nanay. Ang langit, ang Diyos, mayroon pong in-entrust na mga anak, na isang asawa, para sa iyo. At hindi po madali ang maging isang nanay. Sometimes minamaliit natin, pero alam niyo po, nung nakita ko yung aking asawa, may mga gabi na umiiyak po ang aming anak. And kailangan po niyang pakainin, padedehin. Ano po? And sometimes na-realize ko, nakakapagod pa lang maging isang nanay. Kasi ang mga lalaki okay lang eh. Lalo na kapag breast milk, yung nagbe-breast feed, hirap na hirap po yung mga nanay eh. But then sa mga lalaki, okay lang kahit tulog. Umiingit ang bata, okay lang. And sometimes we take for granted our parents, our mothers. They are the one na nag-alaga sa atin. Youth, your parent, your mother is the one na nagpakain sa iyo for many, many years. Don't take it for granted. Appreciate them. Psalms 127 verse 3. Children are gift from the Lord, a reward from a mother's womb. Your children are precious gift from God. Tama ba? But mothers, never forget, you are blessing as well. Kung ang iyong anak ay blessing, well, blessing ka rin. Chosen ka rin. And God entrusted those kids, those children to you, kapatid. Hindi lahat po nabibigyan maging isang nanay. Tama ba? And I'm talking about not only the mothers here. Maybe they are married couples here that have been waiting for a child until now. And I do believe that God's timing is always perfect. Why? Nangyari po kay Hannah eh. Nakalagay po doon sa verse, doon si Hannah ay nagpe-pray for his son, for a child. Na dumating si Samuel, si Prophet Samuel, di ba? Dumating si Samuel, Hannah was praying for a child. At nakalagay doon sa verse, nung dumating ang tamang panahon, perfect timing lagi si Lord. Ang Lord ang magbibigay. Amen ba? That's why sa mga naghihintay magkaroon ng baby here, para paparating na ang tamang panahon. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. We are always praying for that. I'm always praying for that. Why?
Pwede natin panghawakan ng salita ng Panginoon eh. Sabi ng Lord, humayo kayo at magpakarami. Pwede natin panghawakan ng salita ni Lord. Lord, sinabi mo sa iyong word. Can I hear an amen? So mothers, you are not a mistake. Number 2, mothers, God has not forgotten your efforts. Hindi nakakalimutan ni Lord lahat po ng efforts ninyo mga nanay. Kayo po ay blessed na blessed. Mothers, you are seen by God. Alam ni Lord ang mga sacrifices po na ginawa ninyo. Mothers, God placed you in your family for a reason. Kaya yan ang napangasawa mo, nanay, kaya yan po ang napangasawa ninyo, mom. Kaya yan ang napangasawa ninyo because God has a reason. May reason si Lord. Pastor, bakit nga ba itong napangasawa ko eh? Well, may reason si Lord. Alam nyo, most of the time, ginagamit pati ang asawa, ang anak ninyo, ng Panginoon para mabago ang inyong karakter. Amen ba? 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. And what you're doing right now, mga nanay, what you're doing right now is doing it for God. What you're doing right now is working for the Lord. I'm doing this for God. That's why may pangako ang Panginoon. Because you work for the Lord, you know that your labor, what you're doing right now, in the Lord, is not in vain. Lahat ng ginagawa po natin, even sa mga children here, mga tatay here, what you're doing, do it for God. And sabi po dito, your labor in the Lord is not in vain. Hindi po mawawala ng kabuluhan lahat ng ginagawa po natin para sa Lord. Hindi nakakalimutan ni Lord lahat ng efforts na ginagawa mo para sa Kanya. But there are days when you feel tired. Tama ba? There will be a days that you will feel, I'm so tired. Ang dami kong ginawa, tapos parang nakakapagod. Ay tunay, nakakapagod po. Kung ilalagay ko po ang aking sarili na maging nanay, nakakapagod. Bakit? Ay umaga pa lang, syempre magluluto ang nanay. Papasok sa trabaho. Babalik siya pa rin na magluluto. Then after that, syempre siya ang maglalaba. May mga naglalaba po ba dito mga tatay? Most likely mga nanay. Parang iilan yung nag-amen? Amen. Amen. Panlalaki daw sa phone. There will be a days when you feel tired. Days when you question if you're doing enough. Enough na ba itong ginagawa ko, Lord? Ewan ko sa mga nanay kung nakaka-question nyo or sinasabi niyo po sa Panginoon, am I doing enough? There will be a days when no one notice your sacrifices. May mga days na kahit na mag-sacrifice ka or magluto ka para sa iyong family, hindi man lang ma-appreciate. Mga asawang lalaki, hindi man lang ina-appreciate ang luto ng inyong asawang babae. Children, youth, when was the last time you appreciate the food that you're eating na ginawa ng iyong nanay? When was the last time na sinabi mo, Ma, thank you po sa pagluto ninyo? When was the last time? But I want to tell you something, kahit hindi nakikita or na-appreciate ng iba, God sees and hears every prayer you say. God sees every sacrifice you made in silence. Kahit na hindi nakita ng iba, nakikita ni Lord, yun ang mahalaga. Kahit di nakikita ng iba, there will be a times, even every meal that you prepared with love, no one noticed. Well, God sees it. Every burden you carried for the sake of your children, God sees it, kapatid. Matthew 6 verse 4, your Father who sees what you do in private or in secret will reward you. Kapatid, kung ginagawa mo ang isang bagay at walang nakaka-appreciate, that's fine. Because your Father in heaven
who sees what you do in private and in secret will reward you. And I'm very excited sa mga nanay dito na laging nagtatanim sa kanilang mga anak ng magagandang bagay. You're sowing things. You're sowing a declaration to your children. You're sowing prayer. Yung bawat prayer mo, that's a sow. You're sowing to them. Nagtatanim ka sa kanila, kapatid. When you're declaring something sa iyong mga anak, anong dinedeclare po natin sa ating mga anak right now? Well, aani tayo doon. Tama ba? Mothers, nanay, mama, God value your hidden work. Binavalue pa rin ni Lord at binavalue kita ni Lord bawat sacrifice na ginagawa niyo po sa inyong family. At pinapalakpakan kayo ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Galatians 6 verse 9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we don't give up. Alam niyo po, mga nanay, yung pag-aalaga niyo po sa inyong mga anak, darating ang time, sila naman ang mag-aalaga sa inyo. Amen ba? Hindi na kayo magtataka, bakit itong anak ko, lagi na lang akong binibigyan ng pera? Well, kasi bata pa lang tinataniman mo na. Tama ba? Parang tumahimik bigla, no? Parang, hindi ako nagbibigay, pastor. Well, pwede nating simulan yan. Pwede natin simulan ngayon. Amen? Why? Tunay po yun. Tunay po yun. Whatever you sow, you will reap. Kaya wag tayong magtaka, bakit itong aking anak ay sa akin? Napakabait. Kasi mabait ka sa kanya dati. Inaani mo lang kung ano ang iyong tinanim. Kaya walang nagtatanim dito ng galit. Wala dito nagtatanim ng hinanakit. Amen ba? Ang tinatanim natin, pag-ibig. Dahil aani tayo ng pag-ibig. Palakpakan natin si Lord. Come on. Amen. Number 3, lastly. Bilis Mother's Day kasi eh. Gusto ko magkaroon po kayo ng time with your mother. Mothers, you are great model to your family. Mga nanay, kayo po ay mga model. Hindi nga lang ng picture, kundi ng inyong family. Amen. You are a great model. You are a great model. Mga nanay, you are a great model of faith. Unang-una. Great model po, mga parents, not only nanay, you are great model of faith. 2 Timothy 1 verse 5. Ang sinabi po ni Apostle Paul kay Timothy, ito po ang sinabi niya, I am reminded of your sincere faith. Sabi niya kay Timothy, which first live in your grandmother Lois and in your mother Eunice. Alam niyo po, naalala ni Apostle Paul kung paano pinalaki si Timothy. Bakit niya naalala? Kasi alam ni Apostle Paul na ang nanay at ang lola ni Timothy pinalaki siya ng maayos. Pinalaki siya maayos, minodel ang faith. That's why sinabi dito ni Apostle Paul, I am reminded of your sincere faith. How about us? Pagkat kaya tayo ay naalala muli ng mga susunod na generation, masabi kaya nila na, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother. Grandmother Dina. Grandmother na. Hindi pa. Sino dito mga grandmother na po? Mga grandma? Pataas po ng mga kamay. Wow, mga grandma. Alam nyo, ang laki po ng effect ng pagiging isang grandma kapag ka napasa nyo po yung faith ninyo sa inyong anak at sa inyong apo, well, you are a truly model of faith. Katulad po na nangyari kay Timothy. Tama ba? That's why, as parents, we don't just tell to our children to pray. We pray with them. Tama ba? Hindi lang natin sinasabi sa ating mga anak, manalangin kayo, attend kayo sa church, tapos di ka naman na-attend.
Tama ba? Mag-fasting kayo, tapos di ka naman nagpa-fasting. Tama ba? We don't just tell to our children to pray. We pray with them. Nakakatuwa dahil marami na po talaga ngayon mga parents here in our church, talagang sinasama nila ang kanilang anak to have a devotion, to have a prayer time. That's why hindi na ako magtataka, ang next generation mas matatinding mga preacher. Why? Kasi talaga naturuan na sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang natuturuan na tayo. Whatever we show to our children inside our house will impact them. Tama ba? Kung anong pinapakita po natin sa loob ng ating bahay, sa ating mga anak, ganun din ang gagawin nila. That's why, samahan natin sila, kung sasabihin natin manalangin tayo. Hindi ka na magtataka, ang anak mo magiging prayerful. We don't just tell them to read the Bible. We open God's Word together. Alam nyo na tutuwa ako dito kay Pastor Peter Tanchi kasi after ng preaching niya every Sunday, nagkakaroon sila ng life group. Even inside their house. Actually, ganun naman talaga eh. Ang discipleship hindi nagsisimula sa church, nagsisimula sa bahay. And we need man and woman of God, mga nanay at tatay na magsisimula ng discipleship sa loob ng kanilang family. Who will lead their children, their homes, their family to God. That's what we need right now. And I do believe God is here right now and He is gonna empower you. Kung ngayon, hindi mo makita, well, desire it. Lord, give me a desire. Lord, give me a grace, Panginoon, to lead my family, to lead my children, to lead my wife, oh God, towards you. Amen ba? We don't just teach them to respect others. We show respect in the way we live. Hindi lang natin sinasabi na, maging respectful tayo. But we show it. We show it. Hindi mahirap sabihin or hindi mahirap ituro ang isang bagay na ginagawa mo na. Tama ba? Alam nyo, being a pastor, napakatinding responsibility. Why? I can't just teach without doing it. By not doing it and not doing it right now. Ayoko na, tinuturo ko tapos hindi ko naman ginagawa. Ang hirap po nun. Ang hirap na ituturo ko dito, mag-tithes kayo, tapos hindi naman ako nagta-tithes. Tama ba? Ang hirap na ituro ko na magmahal kayo, then ako naman, hindi ako nagpapakita ng pagmamahal. In the same way, we as parents here, fathers, ang hirap ituro ng isang bagay kung hindi natin ginagawa. That's why we need God's grace. Do you remember last week, our topic last week? All we need is God's grace. Lord, biyayaan mo kami. Lord, give me grace to be an example to my family, to my children. Na darating ang time, sasabihin ng aking mga anak, that's my dad, that's my mom. They are a godly model to me. Saan man sila pumunta, pinagmamalaki nila kayo. Why? Naging model sila sa amin. Amen ba? We don't just tell them to love. We love deeply, forgive freely, and lead by example. Saan pa tayo po pwedeng maging model? Lastly, you are a model for the way you speak and act. Mothers, parents, dads, you are a model for the way you speak and act. Proverbs 31:26. When she speaks, her words are wise. Kapag ka nagsasalita ang isang nanay, her words are wise and kindness is the rule for everything she says. And verse 27, she watches carefully all that goes on throughout her household and is never lazy. Ang mga nanay talagang masisipag yan eh. Itong napapansin ko sa lahat ng nanay, laging masisipag. Sabi mo sa katabi mo, kung yan ay nanay, I appreciate you, Nay. Appreciate you, Ma. Pasalamatan mo. And verse 28, ito po sabi, verse 28, her children
stand and bless her. So does her husband. He praises her with these words. Itong sinasabi ng mga asawang lalaki. Sabay-sabay nga pong basahin, verse 29. 1 to 3, go. Ang sarap pakinggan. Palakpakan natin si Lord sa mga nanay. Lord, salamat po sa mga nanay. There are many fine women in the world. Well, but you are the best of them all. Ito po ang message ko sa aking asawa. You are the best. Thank you. Pwede ba sabihin mo sa asawa mo ngayon, kung katabi mo yan, you are the best of them all. Amen ba? Mothers, before I end, mothers, you are not just raising children. Mothers, you are not just raising children, you are preparing and building destinies. Pine-prepare niyo po yung next generation or now generation. Nakaka-bless. Alam niyo po, I'm very excited in this church. Why? Dahil ang Diyos hindi pa tapos. And mga parents, we need you. We need you. Kailangan po natin ang bawat isa. We need to build and prepare for the next generation. Hindi po basta-basta ang maging isang parents. Proverbs 14 verse 1, a wise woman builds her home. Mga nanay, you help shape the atmosphere of a family. Ang sabi doon sa scripture, a wise woman builds her home. The question for the man and the children is simple. This is my question. Are we building our mothers while she's building everyone else? Are we building her? Paano natin binibuild ang ating mga asawa, ang ating nanay? Are we building her? Because we are now in the days when it's easy to notice what's lacking more than what's faithful. Sometimes we are comparing other families to our own family. And we don't value. But this time, I pray na hindi lang to maging basta Mother's Day. Yung bang dumaan lang, Mother's Day, I need to post something to my parents. Happy Mother's Day, Mom. I really love you. But then, pagbalik sa bahay, hindi ka naman mautusan. I really love you, my wife. Pero pagdating sa bahay, or wala ka namang time sa kanya. Well, we need to build her as well. Build. Because that's one of our culture, right? We are here to build, not to destroy. Tama ba? That's why, let's ask God, Lord, give me grace to build. To build. To speak something life to my wife, to my mother, to my dad, oh God. I want to build her. This Mother's Day, don't just celebrate with a post or a dinner reservation. Maybe yung iba sa inyo nagkaroon na ng dinner reservation because it's a Mother's Day. But this time, I want to challenge you. Children, I want to challenge you. Husband, I want to challenge you. Encourage your mother, your wife, and tell her specifically. Kausapin mo siya. Because most of the time, we need communication. Nawawala na yung communication sa loob ng bahay because we are too much focused. Saan? Sa social media. Sa mga bagay na ginagawa natin. We are so busy to build our own kingdom, but we forgot that your wife is right there. She needs you as well. May I invite all of the mothers right now to stand up right now? Mothers, ayan ang mga nanay. Praise God. So right now, this is my challenge. Mothers,
At kung nandito yung mga anak, I wanna challenge something. Kung andito din ang asawa, pwede bang lapitan mo ang iyong nanay? Or kung hindi mo kasama ang iyong nanay, just go to a person, to a nanay na nakatayo. And just tell her, I appreciate you. I love you. But before you go, this is my challenge. This is my challenge. Mga anak, mga asawang lalaki, kindly tell something to your spouse, to your mother. Something na specific na pinagpapasalamat mo sa kanya. Right now, sige, may I invite the worship team, please. Sige, lapitan mo. Huwag mo ikahiya ang iyong nanay. Come on. Come on. Say something. Kung kailangan mo magsabi ng sorry, sorry ha, nasasabihan kita ng masasakit. Forgive me. Kung kailangan mong magsabi ng something sa kanya, just be honest. Come on. Come on. Come on. Ipagmalaki mo ang iyong nanay. Pagmalaki mo ang iyong nanay, ang iyong asawa. Tell her that you love her. Tell her that you love her. Praise God. Sabi mo, Mama, Ma'am, Inay, I love you. Kahit sa iyong mother-in-law, sabihin mo, Nay, mahal ko po kayo. Come on. Alam niyo kung bakit ko po ito pinapagawa sa inyo? Because there's a command. Pakita po natin yung last verse, please. Alam niyo po ba, sabi sa Bible, pakita po natin yung last verse. Ito po ang sabi sa Ephesians 2, verse 3. Honor your father and mother. Hindi sinabi na honor your father and mother if there will be a perfect father and mother. No. Sinabi mismo ng Bible, ano man ang situation ng iyong parents right now, honor them. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. What is that promise? If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have long life on the earth. Alam nyo, we need this. Palapakan natin sa Lord. Come on. We need to have this kind of culture inside our church. Pag minsan kasi ang hirap nung you are very respectful sa iba, but then to your mother and to your father, to your mom and dad, you don't respect them. But you're more respectful to other people. Well, the Bible is very clear. I-prioritize natin, mahalin ang ating mga magulang. Honor your father and your mother. That's the first commandment with a promise. Do you want to have a long life? Do you want to be successful? Well, this is the secret. Honor your father, your mother. Huwag niyo po silang kakalimutan. Huwag niyo po silang kakalimutan. Yung iba po sa atin dito, ang mga nanay ninyo, ang mga tatay ninyo nasa Pilipinas, well, huwag niyo po silang kalimutan. Pwede mamaya padalhan niyo sila ng something. Nay, tay, di ko po kayo nakakalimutan. Maybe, yung iba po sa inyo nakapagpadala na, praise God. Praise God. But this time, wag nating kakalimutan po ang ating mga nanay at tatay. Hindi po aksidente. There's no accident that they are your parents. Talagang yan ang ginawa ni Lord. Yan ang kasama mo.
Yan ang asawa mo. Yan ang nanay mo. Yan ang tatay mo. Why? God has a reason. May reason si Lord. At ang reason niya para sa kanyang glory. Para sa kanyang glory. Amen ba? Right now, may I invite those nanay here at front and we're gonna pray for you. Come on, mga nanay. We're just gonna pray for you. I wanna invite you here at front. We appreciate you, nanays. Praise God. Praise God. Praise God. Ang dami nating nanay. Palakpakan natin si Lord sa life po ng mga nanay. Come on. Ayan. Mga nanay, we honor you and we appreciate you. Lahat po ng inyong sacrifices, we appreciate. At di nakakalimutan ni Lord lahat ng ating mga sacrifices, mga nanay. I do believe anuman ang inyong naitanim, aanihin po ninyo more than you could ever imagine. Amen? Mga kapatid, ito pong mga nanay na ito, they need prayer. So, samahan niyo po ako. Can we just stretch our hands towards them and we're just gonna pray for them. We're gonna pray for them. Lord, kami po ay nandito ngayon. Kami po ay nagkakaisa. We're praying for these parents, these mothers, Panginoon. Lord, we thank you for their lives. Lord, continue to strengthen them. Whatever situation they are facing right now, oh God. Lord, I do believe hindi po sila nag-iisa. Sasamahan mo sila. And Lord, I am declaring breakthrough in Jesus' name. Lord, breakthrough in finances, in emotion, in physical, in mental, in every aspect of their lives, oh God. Lord, and I am praying, Panginoon, ito pong mga nanay na ito, oh God, gagamitin mo for the expansion of your kingdom in the mighty name of Jesus. Lord, I also declare, Lord, ang mga nanay nito ay laging masaya, puno ng hope in Jesus' name. Lord, salamat din, Panginoon, ilalayo niyo po sila sa anumang kapahamakan, anumang sakit in Jesus' name. At kung meron mang karamdaman, salamat, Lord, pinagaling mo na sila in Jesus' name. Salamat, O God, and continue to bless them, bless the works of their hands, O God. Salamat, O God. And Lord, to you, I dedicate to you the lives of these mothers. In Jesus' name I pray. Amen. Right now, can we just come to them and greet them Happy Mother's Day? Pwede bang lapitan natin sila and greet them Happy Mother's Day? Nais kong malaman mo, ika'y bahagi ng buhay ko. Kung may huling sasabihin, nais kong sambitin, nilagyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kita lumuha. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung malusundin, hindi magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, salamat. Sana'y iyong marinig tibok ng damdamin. Ika'y mahalaga
ka